Magiging dalawa pa lang yung anak namin pero sa kalat at gamit dito sa kwarto ni Jace para na kami may 10 anak. Hi mga Marikoy, eto na nga pala yung day 2 sa pag-aayos at paglilinis ng kwarto ni Jace na magiging kwarto din ng pangalawang baby. Madaming gamit si Jace dito na halos hindi niya nagagamit mga Marikoy, yung iba kasi ay nasasaksak na at hindi niya nakikita. Dahil lumalaki na nga siya, hindi niya na nakakahiligan yung mga laruan mga Marikoy, pero yung libro gustong gusto pa rin niya. Everyday nagbabasa pa rin siya ng libro at tinatry ko pa rin yung best ko na basahan ko siya ng libro, minsan naman si Ate Christine. Liit na para sa kanya itong lagayan ng libro kaya napagdesisyonan ko na tanggalin na dito sa kwarto. Inalaw nga pala ako ng OB ko na gumalaw-galaw at mag-light exercise. Kaya ginagawa ko na lang exercise mga Marikoy itong paglilinis. Pero kapag may mga binubuhat at hindi ko kaya, nagpapatulong ako kay Ate Christine. Mapapansin nyo, napakaliksi ko dyan mga Marikoy, pero every 10 minutes umihiga ako para magpahinga. Diba talaga kapag buntis, mabilis mapagod? Tinanggal ko na nga din pala yung gamit dito na background namin sa pagla-live. Ibibilin kasi kaming crib at baka dito ko siya ipipesto. Pero syempre, hindi pa sure yun. Madaming ikot pa ang mangyayari. Kung lagayan naman ng laruan ni Jace, mga Marikoy, hindi ko natatanggalin dyan paglalagyan ko ng mga gamit ng baby. Dilipat ko na lang ng pesto at sigurado ako hindi pa yun yung final. Nanggal ko na nga din pala yung malaking baboy na binigay ni Mother Dragon. Kung dalaga pa ako, mga Marikoy, madami siyang binibigay sa akin. Liligawan niya kasi ako noon para hindi mag-asawa, charot lang. At yung mga laruan na kalat-kalat dito sa taas ng cabinet ni Jace, tinanggal ko na din. Ilagay ko na lang yung mga Barbie niya tsaka mermaid na madalas niyang laruin. Nagtataka nga ako sa mga mermaid na to, kayang-kaya nila kahit walang tubig. Kapag nga pala pinasarado ko yung bintana, papapintura namin, isasabay ko na to mga Marikoy, kaya tinanggal ko na yung mga sticker. Ewan ko ba sino naglagay ng mga yan mga Marikoy, hindi pantay-pantay. Pati yung pader na sinulatan ni Jace mga Marikoy, paparepaint ko na. Bago pa itong pintura, kaya hindi buo yung ipapapintura namin, yung mga kailangan lang na pinturahan. Tapos, isa sa may cabinet na to, punong-puno ng mga laruan niya na gabi. Na halos hindi niya na nilalaro mga Marikoy, kaya nag-decide ako na bawasan tong mga to at ipapa-freebie na lang namin sa mga binibenta namin na pabango. Madami kasing gamit yung mga gabi niya mga Marikoy, merong mga parang surprise na box. Tapos, maliliit, kaya pwedeng ipa-freebie. Nung naibaba ko na yung mga laruan niya na gabi mga Marikoy, nag-decide ako na ilagay yung mga libro niya dito. Noong una pa nga, pinakataas-taas ko mga Marikoy kasi hindi pa talaga final yan yung ginagawa kong yan. Siyempre, i-check ko din kung okay kay Jace, kung maaabot niya ba kapag may gusto siyang kunin. Buti na lang talaga dumating na siya mga Marikoy para makita ko yung reaction niya. This is baby room. How about Jace? This is my room. You share with the baby? Picture with the baby. Are you excited? Yes, I can have her shoes. You remove your other toys, okay? Nakakatuwa siya basta pagbabago at usapang baby, wala siyang pakialam mga Marikoy, hindi siya nagagalit. You put the crib here. Where? There? Yes. Excited na din talaga siya sa magiging kapatid niya mga Marikoy, siya pa yung nagde-decide kung saan namin ilalagay yung crib na binili namin. At dahil gusto niya babae mga Marikoy, kaya pinalagay niya yung mga baby dolls niya dito. Ako kahit anong gender gusto ko mga Marikoy, pero dahil gusto ni Jace ng girl, kaya minamanifest ko na baby girl din sana ulit. Pinlastic ko na nga pala yung mga ipapa-freebie namin sa mga nag-order ng pabango ni Jace. Inapanood na transition si Jace nung baby pa siya mga Marikoy, pinapaulit niya. At kapag dumating na daw yung baby, gagawin daw namin ulit yun. At in fairness naman, habang nag-aayos ako dito, hindi naman ako ginugulo ni Jace kasi nagbabasa siya ng mga libro. Pinalabas ko na nga din pala kay Ate Christine yung laman ng cabinet dito sa tabi ng kama ni Jace. Napakadami niyang ipit at mga headband mga Marikoy na halos hindi pa nagagamit at isasama ko din yan sa mga pamimigay namin. Katapos, dumating nga pala yung in-order ko na artificial plant mga Marikoy at ayan nga, in-assemble ko na at nilagay ko na dito.
dito. Sample ko pa nga kapag hawak ko yung baby dyan, pero ayoko yung upuan. Sabi ko kay Ate Christine, papalitan ko. Gusto ko yung rocking chair. Gusto ko habang pinapadede ko yung baby, relax yung pagkaupo ko at naduduyan ko din siya. Anyway, para makaigay-ga na din kami dito, inayos na din namin yung kama ni Jace. At habang inaayos nga namin ni Ate Christine, na-realize ko na wala pa palang bed frame itong si Jace. Kaya sabi ko sa kanya, pagkatapos namin magayos dito, yayayain ko si Daddy Tano at may pupuntahan kami. Siyempre, kung merong bagong gamit para sa baby number 2, dapat meron ding bago para kay Jace. Lalo na matagal na din siya nag-i-stay dito sa kwarto na to at wala ngang bed frame. At mahihirapan din ako sa pagtayo at paghiga sa kama na to kasi napakababa. At ayan na nga pala mga Marikoy, pagkatapos ng 30 higa, natapos din kami ni Ate Christine sa pag-aayos. Ready na yung room ni Jace at yung magiging nursery room ng paparating na baby. At dahil nga naalala ko na wala pang bed frame si Jace, mga Marikoy, nangangati tuloy yung mga paa ko. Kaya pumasok na muna ako sa kabilang kwarto. Tinignan ko nga itong pinagawa naming bed frame sa Blanco Furniture. At dito ko na naalala na malapit lang sila sa amin, kaya niyaya ko kagad si Daddy Tano para lusubin sila. Lamang 5 minutes mga Marikoy, nakarating kami dito sa may Blanco Furniture. Located nga pala ito sa may Pulong Kakutod, Angeles City. Ko-customize sila mga Marikoy, kaya pwede ko ipa-customize yung bed frame kay Jace para sasakto yung foam niya. Madami silang binibenta na furniture dito mga Marikoy. Ito yung pinaka-showroom nila. At alam nyo ba, madaming sikat na artista ang bumibili sa kanila. At halos lahat ng mga customer nila nagpapa-customize. Pwede ka kasing pumili ng tela, leather, or material na gagamitin. At nakita pa nga namin yung mga bed na ka-style ng bed frame namin. Actually, mga Marikoy, sa kanila lang ako nakakita ng ganyan na style. Habang nagtitingin nga kami dito ni Daddy Tano, parang gusto kong balik-balik ta rin yung bahay namin, mga Marikoy, at magpalit ng mga furniture. Ang gaganda kasi ng mga naka-display dito, tapos high quality talaga. Masasabi ko ding matibay, mga Marikoy, nakabuo nga ng second baby yung kama namin. Gakyat naman namin sa taas, dito na ako pumili ng ipapagawa ko na rocking chair. Noong una, tinry ko itong accent chair nila, tapos pinakita sa amin ni Sir Russell yung mga reclining chair nila. So, tinry ko, mga Marikoy, pwede kang nakaupo, pwede ka ding nakahiga. Tapos, napakaganda niya kasi pwede mo siyang paikot-ikutin, tapos pwede mong iduyan yung baby dito. Naray ko din itong pang nanay nila na upuan, mga Marikoy, pero mas nagustuhan ko yung reclining chair. Tapos, ganyang kulay yung pinili ko para dun sa reclining chair. Kama naman ni Jace, mga Marikoy, nagkasundo kami ni Daddy Tano na ganitong design yung ipapagawa namin. So, sana namin ito, pero naliliitan na kami para kay Jace. Gusto ko yung buo na queen size. Kaya nag-decide kami na magpa-customize na lang na ganitong design pero queen size. Di ko muna ipapakita ito kay Jace, mga Marikoy, kapag tapos na, dineliver na sa bahay namin, isusurprise ko na lang sa kanya.